kung dito lang po umaasa lagi ang company. Kulang yan. Kaya ano ginawa ng kumpanya? May limit lang ang kita ng lahat. Kasi po, kung walang limit ang kita, doon po nagsasara yung ibang kumpanya. Walang kontrol ang pagbabayad nila sa dealer. Kung sino lang yung malakas at masipag, sa kanya napunta lahat ng pera ng company. Kung sino yung mahina at tamad, naubusan na siya ng pera. Kaya dito po sa First Vita Plus, kay malakas ka, kay mahina ka, 15,000 lang ang pinakamalaki natin pwedeng kitain dito sa araw. Huwag niyo pang kalilimutan yung 500. Huwag mo rin kalilimutan ang rebates. At huwag mo rin kalilimutan yung product voucher mong 385. Siguro naman di na masama. 15 mils ang araw. Pagtiisan niyo na po yan. Pagkasyahin mo na. Medyo tipid-tipid lang muna. Okay? Sumunod na araw, Wednesday. Ang nabenta naman sa mo, 20. Sabi, ang nabenta lang, 5. Ilan po ngayon ang magmamatch dyan? Siyempre, 5 lang. O yan lang po ang babayaran sa ng company Wednesday. Meron kang 5, 1.5. Magkano 5, 1.5? 7.5 po yun. Magkakaroon ka na naman ngayon dito ng sobrang 15. O, tanungin ko lang ang mga bagong guest, ha? Yung bagong guest lang. Saan mapupunta ang sobrang 15? Sa company? Hindi po. Bakit? Hindi ka naman umabot sa 10. So, ibig sabihin, ang na-excess lang pala, 10 pataas. Pero pag 5 at may sobra ka, ang kumpanya natin, patas sa mga tao yan. Ibababa lang po ng company yon, balanse mo bukas. Waiting yan. So may naghihintay ka na naman ngayon na 15, 1.5. Kung may pumasok na bago sa A mo, ng Thursday din, idadagdag lang yon. Kung biglang may bumiling siyam naman sa kabila, ilan po ang magmamatch dyan? Siyempre, siyam lang. O yan lang po ang babayaran naman sa'yo ng company, Thursday. Siyam na 1.5. Magkano siyam na 1.5? 13.5. Tignan mo yung tatlong araw mo. 15,000, 7.5, 13.5. Tatlong araw pa lang, 36,000 na ang chechekehin mo. Magkakaroon ka na naman ngayon dito ng sobrang 6. Ibababa ulit ng company yung 6 na yon, sumunod na araw. Nasundan nyo? At dito kapag nag-e-excess na kayo, tandaan nyo po lagi ito, ha? Ang na-e-excess lang, yung pong income. Hindi ang mga dealer. Yung 13 dealers na yan, 20 dealers na yan, kahit 10 lang ang binayaran dyan, lahat po sila nasa ilalim mo pa rin. Magbebenta at gagamit pa rin ang produkto yung mga dealer na yan. So kita lang ang na-e-excess, hindi yung mga dealer. Yung mga top earner dito, talagang malalakas kumita, ang naibebenta ng grupo nila, isang side pa lang, umaabot na po sila ng 100. Kabilang side niya, umaabot naman 50. Pero binabayaran ng company dyan, 10 pa rin. Kahit 1,000 na pumapasok sa dito, kahit 10,000 pa papasok sa ron, 10 pa rin ang babayaran ng company sa'yo. Kasi isipin nyo, kung lahat ng ito ay babayaran sa dealer na yon, siya lang ang mayaman. Wala nang matitirang pera sa ibang dealer. At tignan mo naman kung gaano karami ang mga sumobra dyan. Kasi 10 lang ang binayaran, lahat ng sumobra dyan, pasok sa maximum group sales override ng kumpanya. Kaya ang company natin ngayon, hindi naubusan ng ipambabayad sa mga dealer yan. Isang araw pa lang yan, at isang dealer pa lang yan. Ilan dealer na tayo rito? Kaya lang lumalaki cheque nung iba, kasi po sila everyday excess. Ibig sabihin, everyday na po sila na nagte-10. So kung everyday ka na 10, 15,000 mo
times 5 araw, okay, 75,000 ka isang linggo. Pwede na po. Mukhang ayaw niyo pa rin. Yan na po ang pinakamalaking cheque na ini-issue ng company linggo-linggo sa isang dealer. Sa isang cheque lang po yan. Kasi baka mamaya magtaka kayo, baka sabihin nyo, bakit may nakita ko, 3 cheque niya, 4 na cheque niya, 5 cheque niya, at sabi mo kanina, yung janitor, nagto-200,000 linggo-linggo. Paano nangyari yun? 75 lang yan. Kasi po yung mga taong yun, mga utak negosyante yun. Okay? Yung iba kasi ginagawa, papasok muna rito mister niya. Tapos ipapasok niya muna rito misis niya. Ano ba? Ito yung mister. Ipapasok niya muna yung misis niya. Tapos sa kabila, ipapasok din niya isang misis niya. Hindi, anak ya, anak. Tsaka niya ilalagay ang mga kakilala niya. Yung inilagay niyang kakilala niya sa misis niya, magwa 1,515 si misis doon. At yung inilagay niyang kakilala niya sa anak niya, magwa 1,515 din ang anak niya ron. Siyempre, kaliwat kanan niya, misis, saka anak. Di magwa 1,515 din siya ron. Kung yung misis halimbawa, ang kinikita ng misis halimbawa, 10,000 na isang linggo. Yung anak niya, 10,000 na rin isang linggo. Tingin niya magkano ama? 20,000 siya isang linggo. So may 3 cheque sila. Pag tinotal mo 3 cheque ng pamilya niya, magkano cheque ng pamilya niya? 40,000 isang linggo. Dito kapag sineryoso mo at tinrabaho mo, wala ka ibang pupuntahan kundi 75,000. Paano kung nagse-75,000 na misis? 75,000 na rin ang anak. Magkano kaya ama? No choice siya. 75,000 din lang siya isang linggo. Kasi ilang ang maximum O magkano cheque ng pamilya niya ngayon? 225,000 isang linggo. Kung may pambili ka lang ng 3 ganito at willing kang magtrabaho. Kasi katwiran nila, gagawin ko na rin lang ang negosyo. Umpisa pa lang, gawin ko ng tama ang negosyo ko. Kasi po yung mga taong yan, mga mukhang negosyante po. Kaya ba't kayo nandito? Kayo kasi kayo mga mukhang negosyante. Wala nga mukhang pera, mukhang negosyante. At yan po'y babawasan pa ng 10% withholding tax. Bakit po? Kasi po legal tayong negosyo. Hindi lang tayo basta kumikita mga dealer dito. Nakakatulong ka rin sa gobyerno at sa ekonomi natin. Okay? So 75 ang isang linggo mo, less 10%, magkalalabas? 67,500. At ayon po sa DTI, kailangan daw po magkaroon tayo ng galaw ng produkto. Kailangan gumagalaw ang mga produkto natin. Yung 67,500 mo, ganito ang mangyayari dyan. 66,922.50 plus bibigyan ka ng isang kahon, 1 box, na ang halaga niyan, 577.50. Pag ito inad mo at ito pa rin ang kalalabasan. Kaya isang 1.5 meron ka ngayong week na to. 10 1.5 meron ka, 50 1.5 meron ka ngayong linggong ito, isang box lang po yun. Okay? Kung wala kang 1.5 ngayong linggong ito, di wala kang box. Ganun kasimple lang. Para may panggamit ka, may pang-sample ka, at sumusunod tayo sa utos ng DTI na gumagalaw ang mga produkto natin. Ano ba naman ang isang box sa 66,900 na chideki mo? Di ba sabi ko nung umpisa, na halos pong lalabas na lang, na libre na lang ang produkto mo kapag ginagawa mo na ang negosyo. Okay? So kung 75,000 ka isang linggo, ilan linggo ba sa isang buwan? Di times natin ng 4, 300,000 ka isang buwan. Siguro to pwede na. Parang ayaw nyo pa rin. Ito po, ang mga potensyal na pwede nyo pong kitain. Ibinalik pa ang produkto ng buong buo sa'yo sa ganitong halaga po. Maganda po ba negosyo? Yes or no? Yes or no?
Ito ba problema? Yes or no? Yes pa rin eh. Hindi, ganito lang. Alam nyo, nung unang-unang ipakita sa akin nito, 6 na taon na nakakalipas, 2 linggo kong di natulog. In fairness, ganda naman talaga, di po ba? Kayang-kayang makuha yung mga pinapangarap mo. Yung tatrabahuin mo sa labas ng 20, 30 years, dito, sipagan mo lang, ikarir mo lang, 1 taon, 2 taon kaya makuha. Huwag mo nang tignan yung 75. Malayo pa yan. Hindi ka pa nga kasali. Mag 15,000 ka na lang 1 linggo. 25,000 1 linggo. Hindi kaya malaking tulong yan sa budget mo sa panahon natin ngayon. At ito pa, Delan, ba't ako di matulog nung makita ko to? Kasi wala po akong ganito. Meron tinanong sa akin, yung nagpapaliwanag sa akin, gusto ko rin pong itanong sa inyo. Pakisagot nyo na lang sa sarili nyo. Ito po tanong niya. Ilan taong ka na? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo? Ilan taong ka na dyan sa ginagawa mo? Bakit hanggang ngayon, ito pa rin ang problema mo? Hindi kaya panahon na para magdagdag ka ng kita. Hindi po masamang magdagdag ng kita. At ito po, huwag niyo siyang titignan problema. Tignan niyo siya bilang solusyon sa matagal mo ng problema. At ito, huwag mong titignan gastos. Tignan mo ang mga pwedeng ibalik nito. Tanungin ko lang kayo. Ma'am, tanungin lang kita. Ma'am, may kakilala ka ba bumiling TV, yumaman? Wala. Ma'am, bumiling cellphone, yumaman. May kakilala po kayo? Wala rin. Pero ba't nabili TV? Ba't nabili cellphone? Puro gastos yan, walang balik yan. TV, kuryente. Cellphone, load. Pag nasira, pinapagawa. Nung nauso po ba cellphone, tumaas ba sweldo ng tao? Hindi, tumaas ang gastos mo. Pero bakit nabili ganyang bagay na wala namang ibabalik sa'yo kasi po ang tao pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming? Ano po ba marami sa nadadaanan mo? Umaasenso, naghihirap. Naghihirap. Saan niyo ba gusto sumama? Sa umaasenso, sa naghihirap? Sa umaasenso. Ano ba nagpapaasenso? Yung bang paraan o yung dahilan? O gawan niyo ng paraan. Kung gusto niyo umasenso. Nagagawa ng paraan yan. Kung gugustuhin mo yan, ang kotse lang ng gulong. 5. May reserba yon. Sabi doon isa, 5 na? Oo, matagal ng 5 yon. Hindi ka pa pinapanganak, 5 na. May reserba yon. Importante po ba reserba? Yes, pag naplat at walang reserba, hindi uusad yan. Kotse may buhay, wala. Literally, walang buhay ang kotse. Patayin mo makina, patayin na yan eh. Ano punto? Isang kotseng walang buhay, napaka-importante ng reserba sa kanila. Tayo pa kayang buhay? Hindi ka importante reserba sa atin? Paano kung maplat ka ngayon sa ginagawa mo? Iba po, ang may reserbang nadudukot ka. Mas maganda po na wala pa ang problema, may solusyon ka na. Kaya sabihin nyo sa utangan nyo, last na to. Kasi pagbalik mo ka mo, sila naman ang pautangin mo. Palakpakan nyo, Vita Plus. At kahit sabihin naman natin na meron kang ganyan ngayon, sabihin natin meron kang ganyan ngayon, lagay mo sa bangko yan, ano tubo niyan? 1% per annum. Kada taon, 1%. Magkano 1% niyan? 76 pesos and 99 centavos. Yan ang tubo taon-taon, no? Ano mabibili mo dyan? Ding-dong. Every ka pa kakain ng ding-dong. Pati pagkain ng ding-dong, sinabay mo na sa Pasko. Kung meron ka naman ito sa bahay, swerte na kaubuti ng 100 taon sa iyan. Dudukot-dukutin mo yan, tsatsaniin mo yan, hanggang sa maubos yan. Ito lang po gusto po namin pakita sa inyo.
sa halagang ganito. Ibinalik ng buong buo ang produkto sa'yo. May mga benepisyo ka. Bakit hindi mo pa ibaita ang pera mo? At pwede ka pang kumita ng mga ganito. Yan pong 7699 na yan, di mo ikakahirap yan. Ilang ganyan na lumagpas sa kamay mo? Ang nangyari. Panghanda nga lang sa piyesta, kulang yan eh. Pero nakakapaghanda ka. Kaya hindi mo ikakahirap yan. Pero posible, ikayaman mo yan dito. Pagtulungan lang natin. Okay? So ngayon po, pakita ko sa inyo na dito walang nauna, walang nahuli. Kasi maganda yung pag-uwi mo mamaya, talagang wala ka na kinausap na tao. Dire-diretso ka na kagad sa kwarto nyo. Binuksan mo pa nga bintana nyo. Nagbabaka sakali ka pa. May dumaang Santa Claus na nakamotor. Yung pong Bombay. Namumroblema ako saan kukuha ng ganito. Okay. Hindi nyo napapansin pag nagbubura ako, nakatalikod lang po ako. Hindi nyo napupuna yun. Kasi nung araw, nung bago para ang ganito mga negosyo, ang umaaten lang daw, 3, 5, ganyan lang umaaten. Ang speaker, pag nagbura, pa ganyan. Isang araw, merong isang speaker, nalingat, nagbura ng patalikod. Pagharap niya, yung 5, tatatlo na lang. Nagbura raw ulit yung speaker. At pagharap niya ulit, yung 3, 1 na lang. Tinanong daw niya yung natirang 1, Sir, tapatin mo ako, bakit ka hindi sumama ro sa 4? Sabi nung natira, Sir, hinihintay ko pong matapos ang seminar. Tama yan, dapat tinatapos ang seminar para maintindihan. Pero tapatin mo ako, bakit hindi ko talaga sumama sa kanila? Sir, kasi po ako po may-ari ng whiteboard. Okay. Okay na ba sa'yo yung 300,000 isang linggo? Okay na ba sa inyo? Huwag na kayo mahiya, sumagot kayo. Okay na ba sa inyo 300,000 isang linggo? Okay na. Kaso sa company, hindi pa okay. Kasi gusto ng kumpanya, ibigay pa sa'yo ang nararapat sa'yo. Kaya gumawa pa siya ng dagdag na kita para ma-maximize natin ang potential na income dito. Ang tawag po namin dyan ay RevUp. Ano ibig sabihin ng RevUp? Revitalize Unilevel Plan. Paano yan RevUp na yan? Natatandaan niyo ba yung mga level-level nyo kanina? Yung mga level-level natin. Anong level yon? Level 1, Level 2, Level 3. Sino si Level 1? Binentahan mo. Sino si Level 2? Binentahan ni Level 1. Sino si Level 3? Binentahan ni Level 2. Ilang percent ka kay Level 1 pag namimili siya? 3%. Kay Level 2? 2%. Kay Level 3? 1%. Yan po ang tawag po natin dyan. Sila po ang mga regular rebates mo. Okay? Paano ang RevUp? Kung ikaw, namimili ka na rin lang ng produkto, pampersonal o pambenta, at umaabot ito ng 1,500 sa loob ng isang buwan, pasok ka na sa RevUp. Ano mangyayari pag pumasok ka sa RevUp? Yung port level mo, na binentahan niya ni Level 3, sa lahat ng pinamimili ng port level mo, 2% ka pa. Para ma-appreciate nyo yung 2% na yan, kanina tinanong ko kayo, na kung halimbawa, nagbenta ka sa 10 kakilala mo, ang tanong ko sa inyo, ito bang 10 to ay may kakilala rin po na 10? Ang sagot nyo, yes. 100 yon. Tinanong ko ulit kayo, ito bang 100? May kakilala rin pong 10? Sabi nyo rin, yes. 1,000. O itutuloy ko lang ang tanong, ito bang 1,000 na to? Tingin nyo, may kakilalang 2? Lalo ng yes. 2,000 yon. Itong 2,000 na taong yan, yan po ang port level nyo. Na namimili na lang ng 1,500 every month, ang total na pinamimili po nila sa loob ng isang buwan ay 3 million. 2,000 times 1,500. 3 million po pinamimili nila sa loob ng isang buwan. 2% ka niyan. Ibig sabihin, may dagdag pa
na 60,000 sa'yo every month, namimili lang sila. Nakuha nyo? Ganon ang epekto ng rev up. Okay? At kapag pumasok ka na dyan, pagpasok ka na sa rev up, may chance kang pumasok ngayon, dun po sa tinatawag namin na sales club. Okay? Sales club. Paano ba yung sales club na yan? Okay. Sales club. Lahat ng pinamimili mo, iipunin lang po ng company yan. I-accumulate lang ng company. Kapag umabot na po ng 30,000 ang pinamimili nyo, okay, 30,000, no time limit. Makuha mo yan ng 1 taon, makuha mo ng 2 taon, makuha mo ng 3 buwan, makuha mo ng 6 na buwan. Kung kailan ka umabot ng 30,000, doon ka mas papasok sa tinatawag naming prestige. Okay? So, no time limit. Kung kailan ka umabot dito, doon ka papasok sa prestige. At kapag pumasok ka sa prestige, anong mangyayari? Sa PIP level nyo, may 3% pa kayo. Itong PIP level, binentahan na ni port level. Mas marami ang PIP level kasi papaluwang po yan. Okay? O, ano mangyayari pa? Lahat ng pinamimili mo, idadagdag dito. Okay? No time limit. Pero pwede mong i-fast track. Kung meron kang cash na 30,000, ibili mo lahat, automatic, pasok ka sa prestige. Kung wala, dito ka muna. Mag-accumulate yan. Pag umabot, tsaka ka papasok. Malinaw? Lahat ng pinamimili mo, idadagdag dito. Pag umabot na po ng pinamili nyo ng 75,000, pasok naman po kayo sa executive. Ano mangyayari pag pumasok ka sa executive? Sa 6th level nyo, meron pa kayong 2%. Okay? Lahat ng pinamimili mo, no time limit, no demotion, pwedeng i-fast track. Okay? Pwedeng bigla, pwedeng unti-unti, through 1515 every month, walang demotion. Halimbawa po, nasa executive na kayo. Hindi po kayo nakapamili ng 1.5 sa isang buwan. Bababa ka ba sa prestige? Hindi na po. Mananatili lang po kayo dyan. Kung kailan po kayo mamili ulit ng 1.5, doon tutuloy ulit ang pagbilang. Malinaw? Okay, lahat ng pinamimili idadagdag dito. Pag umabot na po kayo ng 100,000, no time limit, pwede mong i-fast track, no demotion. Pasok naman po kayo sa presidents. Okay, presidents. Ano mangyayari? Pag pumasok ka sa presidents, meron kang 1% sa 7th level mo. Malinaw? Okay. Lahat ng pinamimili idadagdag dito. Pag umabot po ng 150,000 yan, pasok naman po kayo dun sa chairmans. Okay? Ano mangyayari? Sa 8th level nyo, may 1% pa kayo. Tandaan nyo, kahit 1% lang yan, pero mas marami ang taong yan. Okay? Ang tawag po rito, net personal purchase. Yan ang mga pinamimili mo. Pampersonal o pambenta. Kung mahilig ka sa bili-bili at benta-benta. Kung kayo naman, magaling mag-organize ng mga seminar, marami kayong contacts, marami kang kakilala, pwede rin po sa Power Pack. Paano naman sa Power Pack? Kapag kayo po'y naka-8 Power Packs, 8, sa loob ng 1 buwan, na kayo nag-sponsor, kayo nagbenta sa 8 yan, sa loob ng 1 buwan, pasok kayo sa prestige. Okay? Yang 8, bibilangin lang ng company. Pag umabot po yan ng 20 Power Packs, pasok naman kayo sa executive. Lahat ng 8 idadagdag dito. Pag umabot kayo ng 30 Power Packs, pasok kayo sa president. Lahat ng 8 idadagdag dito.
Pag umabot po ng 50 power packs, pasok kayo sa chairman. Kung saan tingin nyo na mas bihasa kayo, yun ang pagganahin nyo. Malinaw po? Okay? Kung ito ay mahilig lang kayo sa bili-bili o benta-benta ng produkto. Okay po ba? Ngayon, meron kami tinatawag na dynamic compression. Okay, ano yung dynamic compression na yan? Halimbawa, sa loob ng isang buwan, hindi nakapamili itong mga PIP level mo. Walang namili ng 1515. Ano mangyayari? Wala na akong PIP level? Ganito po ang mangyayari sa dynamic compression. 6 level nyo, siya po ang magiging PIP level nyo. Na 2% ka lang kanina, magiging 3% yan. Akit lang. At itong 7th level nyo, magiging 6 level yan, na 1% ka lang, magiging 2% po yan. At itong 8 level nyo, siya po ang magiging 7th level nyo, 1% ka pa rin. Asam napunta ang 8th level ko. Yung 9th level mo, na wala naman kanina, siya magiging 8th level mo, may 1% ka pa. Umaakit lang sa'yo. Nakuha niyo? Meron nga po rito, kumikita na 100,000 sa rev up pa lang. Kung gusto nyo lang gawin itong rev up, walang pilitan po ang rev up. Kung masaya na po kayo rito sa regular rebates nyo, okay na po yan. Kung gusto nyo yan. Kung gusto pang dagdagan, i-maximize mo, mag-rev up po kayo. Okay? Ito, binibigay din every pip of the month. Katulad din ng rebates natin. Kasi rebates din yan. Malinaw po? Okay? So, maganda po ba, rev up? Yes. Yung nagandahan, pumalakpak ang nagandahan. Okay. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo na dito, walang nauna, walang nahuli. Kasi baka sabihin nyo, yung mga nauna lang ang kumikita rito. Okay, halimbawa po, sample, eto po ako. Nagparami po ako ng dealer. Umabot po sila ng 100. Diyan sa 100 na dealer na yan, isa ka dyan. Eto ka. O, lagyan pa kitang buhok. Nagparami ka rin. 20 sa A, 30 sa B. Paano kung yung kabilang side ko naman, lilima lang? Magkano pa lang ang kinita ko? 5 sales match pa lang yan. Eh ikaw, magkano na kinita mo? 20 sales match na yan. Sino mas malaki kinita ngayon? Mas malaki kinita mo kahit nauna ako sa'yo. Kaya dito, walang nauna, walang nahuli. Depende po sa bilis nyo at sipag mo yung laki ng kikitain mo rito. Hindi yung nag-imbita sa'yo, hindi rin ako magpapayaman sa'yo. Kayo rin ang gagawa nito. Ang kasarapan nga lang dito, hindi mo to gagawin na nag-iisa ka. Nandito po kami ng mga nag-imbita sa inyo para suportahan ka, para alalayan ka, para tulungan ka habang ginagawa niyo po ito. Dito gusto ko lang pakita sa inyo na meron tayong seryosong negosyo. Alam niyo ba kapag ginawa niyo to? Ang number 1, kalaban mo lang dito. Alam niyo kung ano? Sarili mo. Ano po yun? Yun po yung pride. Dito, ibaba mo lang ang pride mo. Asensado ka dito. Tandaan mo sa pride, walang mangyayari dyan. Ilang taong ka nang may pride? Ano na meron ka? Chicken ka pa rin hanggang ngayon. Kaya minsan, alam nyo, nakakasama ng loob. Pag ini-invite ko mga dating kaopisina ko sa Makati, kasi gustong-gusto ko talaga silang tulungan. Kaya lang, every time na inimbita ko sila, iba pa po mga naririnig ko at sinasabi nila sa akin. Pag sinabi ko, pare, gusto mo extra income? Sasabihin lang sa akin, pare, wala akong time dyan. Ang baduy-baduy naman niya. Ang cheap-cheap, paita plus. Sino kayo cheap sa amin dalawa? Eh hanggang ngayon, ganito sahod niya kada buwan. Hindi ko sila masisisi. Kasi hanggang ngayon, magagarasot nila. Naka-long sleeve, naka-kurbata. Puro dating. Wala naman datong. Pagtangali, hanapin mo, sa kumakain yan, sa likod ng building. Sa Jolly Jeep. Kalahati ulam, nangingi pa ng sabaw. At yung kurbata, alam mo saan ginagamit? Pamunas ng bibig. Ang tataas ng pride. Hindi po ako against sa employment, ha? Kasi dati rin po akong empleyado.
Ang ayoko lang sa pagiging empleyado, eto, 8 to 5. May kakilala ba kayo, pasok alas 8? Yes, mapasok 7:59. Ano yan, Superman? Alas 6 yun. Alas 5 uwian nyo, 5:01, bahay ka na? Alas 7 yun. Ilang oras yan? 6 to 8, 2. 8 to 5, siyam. 5 to 7, 2. Ilang oras po ngayon yan? 13. Sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Tapos nagdududa sa mga kinikita namin dito. Samantalang dito, hindi siya nagduda. Malaki pa, 13 sa 8 niya. Gaano katagal nag-aral yan? 6 na taon sa elementary. 4 na taong high school. 4 na taong college. 14 years nag-aral sa magkanong halaga? 8,000 kada buwan. Di ka na naman nagduda. Malaki pa rin ang 14 sa 8 mo. Magkano minimum ngayon? O promote na lang kita, bigyan kita ng 10,000 isang buwan. Tanong, babawasan ng tax? Hindi. Bawas yan, 10%. Tanong, kakain ka? Hindi. Magkano murang value meal? 50. Isang beses ka kumakain? 3, social ka, alam mo nang ginagawa mo eh. Tanong, mamamasahe? Hindi. Magkano FX? 30. Uuwi ka? Hindi. Uwi, edi 16 na. 1,800 yun isang buwan. O magkano natin ang sahod mo? 2,700? May pamilya ka? Araw ng linggo, sisimba? Hindi. Sisimba, yung nga lang ang araw na pagpunta mo sa kanya para magpasalamat. O galing sa simbahan, paglabas simbahan, sabi ng anak, Nay, kain tayo sa Jollibee. Ano gagawin mo sa anak mo? Pinakakain ka sa bahay, ayaw mo kumain, kumakapingot ka. Halos matanggal ang tenga ng anak mo, galing ka simbahan, na? Hindi naman alam na anak mo na wala kang pera. Ang alam lang niya, kumain sa Jollibee. O dalagat binata, araw ng linggo, magde-date, hindi. Magde-date yan, magkano normal na date ngayon? Di kasama ganun, ha? O 500 yun, tamang tayo, mga 2 Skyflex sa soft drinks. Lagawin 2 straw para kunyari, sweet kayo. O 500 linggo-linggo, ilang linggo sa isang buwan? 4, di 2,000 yun. O magkano natira sahod mo ngayon? 700. Diyan mo kukunin lahat. Pambili ng cell card, pambigay sa nanay, pambayad sa kuryente. Kaya sweldo mo, kisenas katapusan, 350. Ilang taon mo pinag-aralan yan? 14 years. Totoo ba yan? Yes. Yan ang realidad. Hindi mo lang napupunayan. Bakit? Pride ang umiiral sa'yo. Survival, labanan sa labas. Kumikita ka lang para sa pang-araw-araw mong gastos. Pamisa-misa may nabibili ka naman. Isang sweldo, isang ipit. Isang sweldo, isang ipit ulit. Pero pagdating sa pangarap, pagdating sa ipon, wala ka na. Kinalimutan mo na. Kasi kahit kayo tanungin ko, 20 mil ang sahod mo sa isang kumpanya. Anong posisyon ka kaya sa 20 mil na sahod? Manager. 40 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Anong posisyon ka? Executive na yan. 50 mil ka na isang buwan sa isang kumpanya. Ano kayang posisyon yan? Depende sa laki ng kumpanya. I-times natin ang 50,000 mo ng isang taon. Times 12 months. Magkano po yon? 600,000. I-times natin ang 600,000 mo ng 10 taon. Magkano yon? 6 million. Yan ang makukuha mo after 10 years kung ganito sinasahod mo. Kung hindi ka kumakain, nakikikain ka lang sa kapitbahay nyo, hindi ka namamasahe, naglalakad ka lang, hindi ka bumibili ng damit, tapos nag-apply ka, pasot mo hanggang ngayon, makukuha mo yan ng buong buo. Hindi ka nagtututbrush, hindi ka naliligo, di ba, dating ka sa opisina, para kang taong grasa. Kaya alam na ka opisina mo kung padating ka na, pagka malangaw na. Pero may pangarap ka. Kaya ako hindi ako naniniwala po sa mga tao na nagsasabi na wala siyang pangarap at ang gusto lang niya simple. Ginawa mo lang simple yan at tinanggal mo lang ang pangarap mo kasi alam mong wala ka nang magagawa. Pero kung binibigyan ka niya ng pagkakataon ulit ngayon, alam kong gustong-gusto mo makuha lahat ng pangarap mo. Hindi na lang para sa'yo, para na lang sa mga mahal mo. Ako sigurado ako, walang tatanggi rito. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon ulit ngayon,
Magkano pong ganito ang gusto mo? House and lot. Mangarap ka na. Yan na lang ang libre sa ibabaw ng mundo. Yung mangarap. 3M. Pwede na sa'yo? House and lot, 3 million? Yes! Sa panahon natin ngayon, magandang bahay na po yan. Di po ba? At alam ko naman, wala naman nag-i-enjoy sa inyo rito sumakay ng tricycle. May nag-i-enjoy ba rito? Pag sumakay ng tricycle, tuwan-tuwa, tumatalong pa. Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto magkaroon ng sariling sasakyan. O subukan nyo sumakay ng tricycle na umaga. Nasa unahan mo, mahaba buhok. Basang-basa buhok. Hataw ng hataw sa mukha mo. Pagdating mo sa opisina, basang-basa na mukha mo. Eh. O 1M na sasakyan. Pwede na sa yan. Yes, ang ganda sasakyan yan. Lalo kung may kurtina sa gilid. Matindi, init. Hindi kaya ng tinte. Dapat maglagay kang kurtina. Pag nag-sounds ka, dinig sa labas. Nakaset up ang sounds mo, kaya malakas. Pinakikinggan mo, Matt Monroe, Basil Valdez, mga ganyan, di kita malilimutan. Driver mo, naka-uniform pa. Pag hinanap mo, asawa mo, anak mo, mga nasa likod, nag-iiyakan. At ito importante, hindi dapat mawala yung savings mo. May savings kang ganito sa bangko, pwede na sa'yo? Ang tatag mo niyan. Pati apo mo makikinabang dyan. Malayo ka pa lang, 2 kamay nakaway sa'yo ng manugang mo. Nay, halika na, kakain na tayo, Nay. May 10 million ka. Hindi ka pa kumakain. Tinatanong na ng manugang mo kung ano gusto mo ulam bukas. Nay, ano gusto mo ulam? Pagluluto kita bukas, Nay. May 10 million ka. Pati pag utot mo, bango sa manugang mo. Nay, umutot ka ang bango. May 10 million ka nga. Subukan mo wala kang 10 million. Ayun na naman ang nanay mo, kakain na naman dito yan. Sara mo, gate. Totoo, hindi? Totoo, wala kang 10 million. Pagdating ng mga pamangkin mo galing abroad, ikaw unang hinahanap. Tito, asan ka? Bili mo nga kaming beer, magiinuman kami. Takbo ka naman kasi may sukle. Tito ka, ikaw runner. Nangyayari, hindi? Nangyayari. Kung may 10 million ka, pwede ka utusan ng pamangkin mo, bumiling beer? Baka beer house pa, bilhin ko sa inyo. O magkano pangarap mo ngayon? 14 million. Tanong, makuha mo kaya? Yes ka dyan, si 6 million ang pera mo, yes ka dyan. May utang ka pang 8 million, 14 million ang pangarap mo, yes. Paano kung mas mababa pa kinikita mo dyan? Ang taas pa ng pride mo. Tapatan po tayo. Wala pong empleyadong yumaman sa pagiging empleyado lang. Tanggapin mo katotohanan. Wala po na pangarap natin sa labas. Kaya nga hanap buhay tawag dun eh. Humahanap ka lang ng ikabubuhay mo. Hindi naman sinabing hanap yaman dun eh. Dito lang ang hanap yaman. Baba mo lang ang pride mo. Hindi yun napupuna, paikot-ikot ka lang dyan. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Sweldo, bayad, utang. Ano nadadagdag sa'yo? Edad. Ano naiipon mo? Uniform. Paminsan-minsan, nagpupunta ka pa ng London. Loan dito, London. Loan dito, London. Loan dito, London. Mas masarap enjoy ang buhay habang mai-enjoy nyo pa yan. Di po ba? Tingin nyo kaya sa susunod na summer, 80 anyos ka, may enjoy nyo pa Boracay? Hindi na, masusuka na siya yung mga tao na pag nakita nakatupis ka. Akala nila lukot ang damit mo, hindi na alam, balat mo yun. Ma'am, sample lang, mama. Tawa ka ng tawa dyan. Ikaw pagtatawa na ngayon. Sample lang, ma'am. Gawin kitang 80 anyos ngayon, ma'am. Tapos bigyan ka ng Pajero. O kaya Fortuner. Masaya ka, hindi? Masaya, 80 anyos. Hindi ka na masaya nun. Number 1 pa lang ang aircon nun, nanginginig ka na rin. Tsaka pag sumasakay ka, binubuhat ka na ng mga apo mo. Lola, saan mo gusto? Sa unahan? Sa gitna? O sa compartment na lang? At ito, hindi naman lahat ha. Yung ibang 80 anyos, ulyanin na po yan. Memory gap na, baka mamaya tsinelas mo, didilaan mo na. O dagdagan natin ng 2 taon edad mo ngayon. Naka-Pajero ka, naka-Fortuner ka, naka-Montero ka. Masaya hindi? Ang saya nun. Kahit hindi